Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. Personal reading, Jing Tarot Reader. If you want, pwede kang magpa-palm reading din naman sa akin. Kung mag-avail ka ng mga crystal bracelets doon sa akin TikTok shop, or kung makaka-avail ka ng at least 500, pwede kong i-free yung palm reading sa'yo. Anyway, I feel good. Start na natin yung reading. Sana mag-comment ka sa baba, kahit heart-heart lang, smileys. Okay. For Libra. This is general love reading, by the way. So, nakikita natin yung pagiging mailap, pag-iwas mo dito. Maaaring you're trying to move on kasi nakakita tayo dito ng might be a fight, pag-aaway, and ayaw mo nang bumalik doon sa ganun. You know, with the Four of Swords, parang wala ka na magagawa, or wala naman siyang ginagawa. So, the energy of you is that with the Chariot, maalis or umiiwas or lumalayo ka na lang. You might be dealing with your ex. Yung iba sa inyo kung hindi pa ex. Pero alam mo na hindi na nag-work out. I feel like this is a message for you na kailangan mo ng alisan, iwan itong taong ito na parang I don't know, I don't feel like nag-work out ang connection ninyo talaga, at all. So, yung iba pwedeng nakaalis na, and then you're moving on, ayaw mo na bumalik. Yung iba naman, might be wala ka pang ginagawa sa pag-alis na yan. Walang balita sa pag-alis. No? Wala pa sa ngayon. Anyway, kukuha lang ako ng ibang card, ha. Tago ko lang itong isang ginamit ko. And, yeah, hindi ito yung nararamdaman kong para sa'yo. So, I will be using a different card. Yeah, the Final Rose Tarot. This is what I will be using. Nanggaling ko lang siya sa ano niya. Anyway, for Libra, what do we have here for Libra? Kunin natin. This is for your person, ha. Pero of course, take only what resonates. Kasi pwedeng magkapalit-palit ang roles. Kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng person mo yon. Kahit sinasabi kong person mo, pwedeng ikaw yon. Okay? So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Shuffle ko lang ng kaunti yung cards for your person. Spirit guides, angel guides para sa person ni Libra. Okay. Seven of Swords. Seven of Rings. Seven of Rings. This is the Eight of Mirrors. And the Paradise. Okay. Itong person na to, the fans is at the bottom of the deck. The Bachelor. And you do have here Six of Mirrors, which is the silver lining.
alam mo yung person na kakonect mo is a player. A player. Okay? And with the 7 of Rings, nakikita mo yung message dito is the right reason. Meron kang sapat na dahilan kung bakit ikaw ay umiiwas, lumalayo, at kung bakit inaaway mo tong taong to. For what I can see here, you are the one na nasa tama. And kung inalisan mo siya, nilayuan mo siya, iniwan mo siya, or the other way around, kung siya yung umalis nang iwan sa'yo, it's the right thing to do. Yun lang talaga ang dapat gawin. Whether siya yung umalis, kasi with you have the 8 of Mirrors. So, itong person na ito, nasa isip niya, gusto niya maging masaya. With the Paradise, ito gusto niya gusto niya maging masaya, and yung happiness na yon hindi niya yun nakikita sa'yo. And hindi ko rin naman nakikita na magiging masaya ka dito sa taong to. So, like what I've told you, kung ikaw ay hindi pa nakakaalis sa relasyon na ito, I feel like you have to let go and kailangan mo nang umalis. Ikaw na mismo nakakaalam yan Marami kang rason, maraming dahilan kung bakit gawin ito, gawin mo. Yung iba sa inyo, sasabihin, hindi ko kayang gawin yan kasi kailangan kong i-work out, kailangan kong magpakatanga, maybe because you do have other reasons like maybe children, a child, or family-related reasons, no? Maraming ganon, no? Particularly is a child yung nakukuha nating energy. Maaaring yun yung rason mo bakit di ka umalis sa relasyon or sa connection na ito. Pero maniwala ka sa mga advice din ng mga taong nakakakilala sa'yo. I feel like they are advising you kasi feeling nila dapat naman talaga, tsaka feeling nila kaya mo. And ikaw lang nagsasabi sa sarili mo na parang hindi ko kaya, na parang ganito ganyan. Anyway, ano yung nasa isip at emotions mo ngayon? Okay, wow. Page of Pentacles is at the bottom of the deck. So, nakikita natin na 9 of Wands. So, nakikita mo na yung mga problems, yung challenges dito sa connection na ito. I feel like ang pina-priority mo ngayon is your children, yourself. You do have the Page of Cups. This is you loving yourself, loving your children. That's a child with the Page of Cups, okay? So, ito yung priority mo. Pwedeng anak mo, sarili mo, buhay mo, yung sarili mo, yung pwedeng iba sa inyo, pwedeng may kinalaman sa money. Yun yung priorities mo ngayon. Hindi na itong person na to Hindi na siya. Kasi nakikita mo na maraming problema, maraming pagsubok na parang ayaw mo na. Ganyan. Oh, sorry about that. So, sobrang gulo na tong person na to, no? Pati yung cards ay nagugulo. So, ano yung emotion? And, maybe, nasa isip na tong taong to, na which is, sobrang gulo nga. Ano nasa isip at emotion niya para sa'yo? Honestly, yung iba sa inyo, I'm sorry for the word, pero may pagkatanga. Kasi maaaring, kahit ilang beses mong marinig to, alam mo sa sarili mo kung ano dapat mong gawin, hindi mo pa rin ginagawa. Bottom of the deck, you do have here 2 of Rings. Oh, okay. Meron tayo ditong 10 of Roses. Oh, wow. The Producer and the Hometowns, which is the 10 of Rings. Ang number 10, actually, sa numerology, it's an ending. It's an ending. So, kung ano man yung nararamdaman ng person na ito, maybe in the past, for you, tapos na yun. With the Producer, ang nakikita ko dito, it's like a movie. Alam mo yon, palabas.
And actually, ang yung naaano ko ngayon, yung na-visualize ko ngayon is yung mga pangalan ng mga involved sa paggawa ng movie na yon. Which is, kung pamilyar ka, no? Of course, maybe nanonood ka naman ng movie, palabas, etc. Usually talaga yan, may yung pagbabanggit ng pangalan is nasa huli. Di ba? Pagtapos na ang pelikula, pagtapos na ang palabas, may mga mag-i-scroll na, may mga ano na yun, yung parang mga pangalan na gumawa ng palabas na yun, yung mga producer na yan, ang ipinapakita. So, what is the meaning of this? It means, with the 10 of Roses, the producer, and the 10 of Rings, tapos na to. Tapos na tong kwento nyo. Or dapat nang matapos itong kwento nyo. Itong relasyon na to, itong whatever happened here, dapat na lang tapusin. The 2 of Rings, this is your relationship. This is your connection. Dapat na lang tapusin. Hindi na mahalaga kung anong nararamdaman ng person na ito. Hindi na mahalaga kung ano ang nangyari sa inyo, anong meron sa inyo or what. Kasi ang mas mahalaga dito is yung future. Kung ano yung mga susunod na istorya para sa'yo na maaaring mas mabuti pang tapusin mo na to para may mas maganda namang kasunod na mangyari sa buhay mo. The 10 of Rings. It's like a door opening. Pero ang energy nito, ang energy na nakukuha ko is papalabas. Papalabas ng pintuan or papalabas ng bahay. You know what I mean? And it feels like this person gusto niya na ring umalis or tapusin itong connection na ito. I can see yung payong dito. It's like folding. Yung energy is pasarado. Diba? Hindi pag-open ng payong kundi pasara. Which is, it means end na ng journey. End na ng kung ano man yung meron. And what will happen in the near future for you? Dito sa future, kukuhanin ko na yung mga cards na kakailanganin ko for your reading. Yung iba, yung iba, nangyari na, yung iba, guidance sa'yo to. Alam mo naman yun, na parang kailangan mo na yung i-end. And I'm here as a tarot reader to guide you na mas maintindihan mo. Dahil maaaring ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo maintindihan o hindi mo alam gagawin mo. So, this is a guidance for you. Okay. For the future, para sa mga Libra, King of Swords, Knight of Swords, 4 of Cups, and the King of Wands. The World is here at the bottom of the deck. Oh, yes. Kuhanin ko na rin yung sa card dito sa kabila. Spirit guides, angel guides, for the sign of Libra, please. For the sign of Libra, please. Spirit guides, angel guides. Para sa mga Libra, ano ang naghihintay para sa mga Libra. One last shuffle. Thank you very much. Hopefully mag-comment yung iba, no? Hindi pa nakaka-comment dyan. Kahit po heart-heart lang, smileys. Kahit like lang. 3 of Mirrors is here. Yeah. 5 of Roses. You do have your Keep It Chill and the Cocktail Party.
Bottom of the deck is the intellectual or king of mirrors. Okay. Anong ibig sabihin yan? Ayan. Ito yung future mo. Actually, in the future, I can see two people. Simulan natin doon. Ganito. Unahin natin yung mga nakaalis na sa sitwasyon, no? Ito yung future for you. So, mga nakaalis na sa sitwasyon, natapos na yung relationship sa person na ito, your future is, there's two people na pwedeng dumating sa buhay mo, but I don't know, yung energy mo is that you're not so sure kung tatanggapin mo ba to, kung okay ba to, or what. But, you know, may mga red flags kang makikita. So, hindi mo na kailangan pang alamin kung dapat bambigyan ko ng chance kasi ikaw na mismo nakakita ng red flags eh. Ikaw na mismo makakakita ng mga red flags na yun. Diba? And actually, the energy or the advice for you is with the world, kailangan mahalin mo muna sarili mo. Of course, you are open. Maybe open for another relationship, another connection. Pero, it doesn't mean magpapakatanga ka ulit. So, pag nakita mo yung red flags, distansyahan mo na lang or dumistansya ka na lang. Kasi, masaya ka naman na eh. Hindi naman ibig sabihin na walang karelasyon, kailangan mo ng karelasyon para maging masaya. Kasi mas magiging masaya ka kung wala na lang muna. Okay? Focus on yourself. Focus on yourself. Focus on your dreams. Focus on your dreams. Mas mapofokusan mo yung pangarap mo, yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, if iiwasan mo or lalayo ka dito sa mga taong ito. Kasi hindi naman sila makakapagpatupad ng pangarap mo. They are not your Prince Charming. Babae ka man o lalaki, wala tayong gender dito. Hindi sila ang Prince Charming ng buhay mo. Na magiging happy ever after o masaya ka. Kasi, ang nakikita natin, kaya mong maging masaya kahit ikaw lang muna mag-isa. Para doon sa mga hindi pa nakakaalis sa sitwasyon, your future is, there's an offer waiting for you. May offer tayong nakikitang naghihintay sa'yo. And I can see maybe an offer of may kinalaman sa career, may kinalaman sa, maybe yung iba negosyo eh. Yung iba naman career. Ayan, nakakita tayo ng offer. And, hindi mo naman, I mean, I'm feeling like a person, maybe a friend, na pwedeng may negosyo or may kinalaman sa negosyo. I don't know, it has something to do with offer na may kinalaman talaga sa career. And maybe, pwedeng manggaling siya sa taong negosyante, businessman, businesswoman. And I can see na eto may nakikita tayong partnership doon. May nakikita tayong partnership. And I'm feeling like wag mong panghinayangan or wag mong iwasan, wag mong layuan. This offer might help you. Pag-isipan mong mabuti. Sa person mo, no? I can see a lot of flirting, connection with other people, pagiging masaya, pagiging, partying, a lot of partying sa person na ito. Yun yung nakikita natin future for your person. I can see a lot of flirtatious energy. Talagang pakikipag-flirt sa iba, pakikipag-connect sa iba. Ang daming connection, ka-connect dito, but the Five of Mirrors is here. Nakikita mo yung energy nito. It's arat.
Yung picture pala. Not the energy. I mean the picture. Daga. Diba? So, ano ibig sabihin nun? Peste lang siya ng buhay mo. Diba? Ano siya? Kung ano man yung mangyari sa buhay niya, makipag-flirt siya, makipag-connect siya, makipag-relasyon, makipag-inuman or whatever ang gawin niya sa buhay niya, you do have your the end. Tapos na yung sa inyo. Tapusin mo na yung sa inyo. Okay? Bakit ko sinasabi yung ganun? Na parang, kasi actually, yung future mo is ikaw yung maghahawak. Yung future mo, kung ayaw mong ayusin or tapusin itong dapat tapusin na, nasa sayo yan. 'Di ba? Kasi nga yung iba dito pwedeng nag-end na, okay, so, yun yung guidance sa'yo na kailangan focus ka muna sa sarili mo. Well, yung guide naman para doon sa iba na hindi pa nakakalis is alisan mo. Diba? Kasi paulit-ulit lang yung mga ganyang gagawin sa iyan eh. Wala ka na mapapala sa taong to. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.